good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning, start your day right. Huwag po tayo makalimot una sa lahat na manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po sa Pilipinas, bumabati kami ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Arayat Pampanga Chapter para tayo po ay sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan sa dako po na yan ng Arayat Pampanga. Makibalita po tayo sa ating mga kapatid dyan. Good morning po, Maya Payabak, Kekongan, King Arayat Pampanga. Rise and shine. Yes, Kuya Daniel, rise and shine. Andito po tayo ngayon sa Arayat District Hospital. Kasama po natin ang mga kapatid sa MCGI Pampanga Chapter para bumati ng Maya Payabak po, Kuya! Rise and shine! At dahil Kuya, doing good is our way of life, kaya dito po muli po tayong gagawa ng mabuti para makapaglingkod muli sa ating mga kababayan dito sa Arayat, Pampanga. Balik po sa inyo, Kuya. Dakala, salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na nakikipagkaisa naman. Tayo po ay makasaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Babalikan ko po kayo in a little while para alamin sino po ang ating mga sasaklolohan dyan sa Arayat, Pampanga. Samantala, isang kakaibang combination po ng manok at fresh salad ang ihahanda naman sa atin ngayong umaga at ituturo kung paano ang paghahanda nito. Tawag nila ay Crispy Chicken Caesar Smash Tacos. Paano itong ginagawa? Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! Para sa recipe natin today, ay gagawa tayo ng masarap na fusion dish na pinagsamang flavors ng Mexican tacos at classic Caesar salad. Yes, isang fresh, crunchy, and flavorful combination na siguradong magugustuhan nyo at ng mga bata. Yes, at ang tawag sa recipe na ito ay Crispy Chicken Smash Tacos. Kaya ano pang hinintay natin, Ate Sara? Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ilagay sa isang mixing bowl ang plain Greek yogurt, mayonnaise, Dijon mustard, Worcestershire, anchovies, garlic, lemon juice, Parmesan cheese, olive oil, salt and black pepper to taste. Using the wire whisk, ay haluin ito ng mabuti, then set aside. Next, sa isang mixing bowl ulit ay timplahan ang ground chicken with garlic powder, onion powder, salt, seasoning powder, ground black pepper, and ground oregano. Lagyan ng natimplahang ground chicken about 3 tablespoons sa gitna ng tortilla and gently press down and spread to create an even layer. Repeat the process hanggang sa malagyan ang lahat ng tortilla. Sunod na gagawin ay maglagay ng kaunting oil sa frying pan at lutuin ang tortilla na may ground chicken for about 3 minutes over medium heat, tsaka baliktarin for about a minute hanggang sa magkaroon ng tusta or crispy ang tortilla. Repeat the process hanggang sa maluto ang lahat. Lastly, sa isang mixing bowl ay pagsamahin ang diced romaine lettuce, croutons, at Caesar dressing. Mix it well. Tsaka ilagay ang top sa crispy fried tortilla with chicken. Serve and enjoy.
Yan, luto na ang ating crispy chicken Caesar smash tacos. And did you know that the combination of the crispy chicken, the creamy Caesar dressing, and the fresh lettuce gives the tacos a mix of creamy, crunchy, and savory textures? Kaya nagugutom na po, Ate Sara. Tikman na natin. Yes! Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Crispy. Ibang-iba yung tacos din. Masarap! Yay! Winner! Sa atin pong Wonders of Creation, alam nyo ba na meron pong mga halaman na hindi lang naghihintay ng sikat ng araw, kundi nakakahuli rin ng mga insekto? Paano nga bang gumagana ang mga natural trap na ito? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. Sa mga halaman, madalas sapat na sa kanila ang sikat ng araw, konting tubig, at sustansya mula sa lupa. At the bottom part of the pitcher plant, a pool of digestive enzymes is found. Ito ang tinatawag na stomach acid ng halaman. Dito tinutunaw ng halaman ang katawan ng insekto para makuha ang nitrogen at phosphorus, na siyang mga nutrients na hindi kayang ibigay ng lupang tinitirhan nito. Indeed, a brutal but strategic way for a survivor. Bukod pa riyan, maraming secret features ang pitcher plant. Akala ng marami, ang takip o lid ng halaman na ito ay ginagamit pang sara sa mga nakulong na insekto. Ito ay mali. Sa katunayan, this is its living umbrella. Ito ay isinasara upang protektahan ang digestive fluids sa loob para hindi ito ma-dilute o humina ang acidity kapag umuulan. Kahit ang nectar ng pitcher plant ay bukod tangi rin. Sa ilang species nito, ang nectar ay may halong alkaloids o mga chemical na nakaka-paralyze o nakakalasing sa mga biktima nito. Ang galing, di ba? Mula sa mapanlinlang na ganda at matalinong engineering nito, ang pitcher plant ay isang masterpiece of art and survival. Isang patunay na sa bawat sulok ng ating mundo, there are secrets and creations yet to be discovered. At isa ring malinaw na palatandaan na bawat detalye ng kalikasan ay hindi nagkataon lamang, kundi sadyang gawa ng isang makapangyarihang Diyos na pinagmulan ng lahat. Ito ang Wonders of Creation. Salamat po sa Diyos. Siguro po, hindi na bago sa inyo yung salitang biopsy, ano? Nadidinig natin yan madalas. Lalo na po kapag mayroong mga pinaghihinalaang sakit ang isang tao. Pero ano nga ba ang biopsy at bakit ito ay mahalaga sa pagtuklas ng ilang kondisyon? Panoorin natin sa ating Now You Know. Kapag may nakita o naramdaman na bukol o kakaibang tissue sa katawan, kadalasang nirerekomenda ng doktor ang biopsy. Pero ano nga ba ang biopsy at bakit ito mahalaga? Ang biopsy ay isang procedure kung saan kumukuha ng maliit na sample ng tissue o cells mula sa katawan para masuri sa laboratory. Ginagawa ito para malaman kung ang tissue ay cancerous, benign o hindi cancer, o may ibang sakit o impeksyon. Iba't ibang paraan ng biopsy depende sa lokasyon at kondisyon. Needle biopsy,
kung saan karayom lang ang gamit at minimal invasion. Endoscopic biopsy, kung saan gamit ang maliit na kamera at instrumento sa loob ng katawan. At surgical biopsy, kung saan nagsasagawa ng operasyon para makuha ang sample. Ilan sa mga dapat gawin at asahan bago ang procedure ay ang pag-inform sa doktor tungkol sa kasalukuyang gamot o medical conditions. Maaaring kailanganin ang fasting kung sedated o general anesthesia ang gagamitin. Makatutulong kung magsusuot ng komportableng damit at susundin ang pre-procedure instructions. Ilan sa mga pwedeng asahan habang isinasagawa ang procedure ay ang karamihan sa biopsies ay may local anesthesia, kaya minimal lang ang sakit. Maaring maramdaman ang pressure, bahagyang kirot o discomfort. Para sa mas malalalim o surgical biopsies, maaaring may sedation o general anesthesia. Ilan sa mga dapat asahan pagkatapos ng procedure ay ang maaring may konting bruising, pagsakit o kaunting pagdurugo sa site. Pwedeng pauwiin agad sa bahay kapag minor biopsy, pero kapag surgical biopsy ay maaaring manatili muna sa ospital. Ang results ay lumalabas sa loob ng ilang araw hanggang 1 linggo. Ang doktor ang magpapaliwanag ng findings at mga susunod na hakbang sa treatment. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Alam niyo naman po, tayo lahat nakakaranas ng stress, maging sa trabaho man o sa bahay o yung mga iba't ibang mga problema ang ating hinaharap sa buhay. Pero paano nga ba natin ito dapat talagang harapin? Panoorin natin sa ating You Can Do It. Sama sa buhay ang stress. But with healthy habits and a calm mindset, you can learn to handle it without letting it control you. You can do it! Atin na pong balikan ang ating mga kapatid naman sa dako ng Arayat, Pampanga. Alamin natin sino po ang ating sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Good morning po once again, Rise and Shine. Yes, Kuya Daniel, Rise and Shine. Nandito po ulit tayo sa Arayat District Hospital para po makagawa ng mabuti sa atin po mga kababayan dito sa Pampanga. At ngayon po ay kasama po natin si Ma'am Beth, ang ating chief nurse dito sa ospital. Ma'am Beth, Yes po. kamusta po kayo? Ay, napakabuti po. Opo, dahil po ngayon nararamdaman po natin ang init ng panahon, minabuti po ng ating mga kapatid sa MCGI Pampanga chapter na
makapagbigay sana sa inyo ng kaunting kaalwanan ng electric fan. Itong 15 ng electric fan po, sa malit na paraan, paano po ito makaginhawa sa inyo pong mga pasyente? Maraming salamat po sa kabutihan puso ng mga MCGI na kami po ay napili dito po sa Arayat na mabigyan ng kanilang 15 electric fans po. Ito po yung malaking tulong, hindi lang po sa aming mga empleyado, lalo na po sa aming mga pasyente na talagang kailangan po nila ngayon yan dahil po sa init ng panahon. Kailangan po talaga natin ng mga electric fans. Kaya papasalamat po ang buong pamilya ng Arayat District Hospital dahil sa mabuting puso po ng MCGI. Marami pong salamat, Kuya Daniel po. Sana po tuloy-tuloy po ang mga blessings na matatanggap namin. Kami po ay bukas palad po, natatanggapin po ng buong puso ang inyong ibibigay para sa amin. Thank you very much. To God be the glory. Bukod po kay Ma'am Beth, Kuya, kasama rin po natin ang Administrative Officer po ng Arayat District Hospital, si Ma'am Lee. Ma'am Lee, kamusta po kayo? Marami pong salamat sa inyo, sa MCGI, kay Kuya Daniel, na kami ay inyong napiling bigyan ng wall fan. Kami po ay nagagalak at kami inyong napili. Maraming salamat po. At higit po ang kagalakan po sa amin, Ma'am Lee, na makabahagi rin po sa malit na paraan po. Ganun din po kami, sa ngalan din po ng aming hospital. Meron po kaming munting handog para sa inyo. Kami po ay naghanda ng Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Members Church of God International Pampanga Chapter in sincere gratitude for your generous donation, which significantly supports the operation efficiently and mission of Dr. Emilio C. Cruz Memorial Hospital, signed by our Chief of Hospital, Jason S. Balita. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Lee. Opo. At gaya po ng binabanggit din po ni Kuya Daniel sa amin, kahit may pagkilala man o wala o may parangal man o wala, makaasa po kayo ng MCGI ay kabalikat nyo rin po sa pagtulong sa ating kapwa, lalo na po dito sa ating mga pasyente sa Arayat District Hospital. Salamat po sa blessings na ibinahagi niyo po sa amin. At yan po, Kuya, gaya po ng amin natutunan sa inyo na tayo po ay maliliit lamang na kasangkapan ng Panginoon upang makarating sa ating kapwa ang kabutihan ng Diyos. Maraming salamat po, Kuya. We love you po at we love you all. MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Lugod! Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin sa pagkakataong ito ang kwento ng dating factory worker sa isang printing company na nagkaroon po ng sariling printing business na nakatulong sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Mark Aldrin Loyola, 39 years old, taga Carmona City, Cavite. Napasok ako sa printing industry taong 2009. Isa po siyang factory ng pagtatatak ng damit. Nag-umpisa po ako bilang nung ako ay naging sample maker at the same time ink developer. At nabigyan ng pagkakataon na mas matutunan yung proseso ng silkscreen printing. At kalaunan ay naging production supervisor. Bali, 2013, humina yung company namin. Nagkaroon ng no work schedule. Bali, 2013, nag-umpisa na po yung full sublimation printing namin na mag-asawa. Sa technical ng negosyo namin, naging madali para sa amin dahil sa mga previous experience namin. Pero bilang business owner, naging mahirap para sa amin. Dahil mas lagi kang puyat, at minsan kailangan mong gumising na maaga para mas matapos mo at makapasok yung deadline ng project ng bawat client para hindi ka rin masira sa kanila. Bali, nag-umpisa kami dahil nga unti-unti sa unang mga taon ng business namin, unti-unti na-provide namin yung mga dapat, mga kulang pa para mas mapabilis pa yung proseso namin at mas mapaganda yung produkto namin. Bali, kami mag-asawa, hands-on din talaga kami sa pag-handle ng negosyo namin. From layout, printing, hanggang sewing, pati packaging.
hands-on kami para mas masigurado namin yung kalidad din ng inilalabas namin damit. Meron po kaming regular sewers at mga on-call sewer at helpers pag meron tayong mga malaking project din talaga. Kasi yung regular sewer namin, trusted na rin naman kami. Dahil since meron silang sewer, basic sewing machine sa kanila, pinapa-take home ko rin. Pang mga special machine, last touch ng damit, dito nila ginagawa sa akin. Sa customers, given na kailangan flexible ko rin sa kanila dahil iba-iba rin talaga ugali ng client. Pero bilang business owner, kailangan maayos ka pa rin makitungo sa kanila. Kumbaga sa business namin, kung talagang mali namin, inuulit po namin. Pero kasama ko talaga yun sa negosyo. Bilang inaalagaan mo yung kliyente mo, kailangan pagbigyan. Mostly malakas siya pag summer dahil may mga liga, mga government, yung mga barangays. Malakas siya pag mga pasukan dahil nasa mga uniforms. Lalo doon sa mga org shirt, mga estudyante. Malakas kami doon dahil isa yung sa mga naging malaki naming project. May mga regular na rin kaming kliyente ng sa school na sa amin pa rin talaga nagpapagawa yearly. Lalo ngayon, ang dami na rin nilalabas na full sublimation printing. Pero minsan nagkakaroon ng price war. Pero ang bentahe lang din ni MK ay kalidad ng trabaho namin, ng produkto namin, para masatisfy sila. Sa tulong ng Diyos, yung mga kliyente namin na naging kliyente na namin, bumabalik at bumabalik sa amin dahil sa kalidad ng gawa namin. Bali sa ganitong negosyo, mas marami pa rin talaga ang online kaysa sa mga walk-ins. Kaya sa panahon ngayon, talagang in demand ang online. Kapag kailangan mo lang talaga i-boost din yung page mo para mas makilala ka. Ang pagkakaiba nung namasuhan ako bilang factory worker, mas naibibigay ko yung pangangailangan o higit pa doon sa pangangailangan ng pamilya ko. Hindi katulad na sa factory na fixed lang talaga monthly yung inaasahan mo. Kumpara sa pagka-factory worker, ngayon na may sarili kami negosyo, mas may time na ako sa pamilya ko. Naihatid sando ko sila sa school. Yan, naipoprovide ko yung mga pangangailangan nila. Higit pa doon, minsan higit pa doon sa kailangan nila. Marami yung pagsubok, pero ang pag-asa ko is, sabi nga, is lahat ng bagay ay magkakalakit na gumagawa sa ikabubuti. Para sa akin, lahat ng mga experiences, huwag niyo lang itapon. I-take nila to as experience na magagamit nila in the near future. Tulad ko na hindi ko rin na-inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong negosyo. Pero dahil sa magandang naging experience ko, naging madali para sa akin. Sa awa tulong ng Diyos, yun nga po, napagsumikapan namin ng mag-asawa na makapag-put up ng isang negosyo na tulad na to na hindi rin namin talaga inaasahan. Pero sa awa tulong ng Diyos, sa gabay niya at sa mga knowledge na binigay niya sa amin, naging madali para sa amin na mapagsumikapan na makapagtayo ng ganitong negosyo. Pagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating magagawa, laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang. Muli po sa ating viewpoint, isang issue po ang ating muling itinanong sa ating mga kababayan kung naniniwala ka ba sa parusang darating. Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Opo. Kasi dito pa nga lang sa lupa, mahuli lang ang halimbawa, isang masamang bagay na nagawa mo, napaparusahan ka na agad. Paano naman sa mga gawang hindi naparusahan dahil hindi nalaman? Taguman yung isang bagay na ginawa mo sa tao, sa Diyos, hindi mo matatago. Kaya sa mga natago man o hindi, Diyos na ang bahala na magparusa or magbigay ng reward sa ginawa mo. Oo, naniniwala ako. Kung may kasalanan ka, talagang parurusahan ka. Yung mga nahuling magnanakaw, pumapatay, ikukulong yun. Tapos, siyempre sa galit ng tinotorture sila. Pinarurusahan. Ganun din naman kahit na nagkaroon sila ng kasalanan, siyempre parurusahan.
ikukulong din kung mahuhuli ka. Opo. Bakit po? Kasi nakakapagbasa rin naman po ako ng Biblia. Nababasa ko doon na sa mga paggawa natin ng masama, parang aanuhin natin yung sa pag namatay na tayo, doon parang susulitin tayo doon eh. Kaya habang buhay pa tayo, gagawa ko ng mabuti sa kapwa. Kasi alam kong pagdating ng panahon, may parusang darating eh. Susulitin tayo sa mga ginagawa natin sa buhay ngayon. Sa aking palagay, kahit nung bata pa ako, talagang mayroong parusang darating. Bilang naniniwala na may lumikha sa lahat ng tao, may kautusan na nanggaling dun sa lumikha. Sa palagay ko, lahat ng mga lumalabag sa kautusan ay darating yung panahon na hatulan sila. At yun siguro sa panahon na yun na yun yung kawakasan na ng panahon. Oo, tapos bakit? Kasi may mga taong hindi nagkamit ng hustisya at may mga mabubuting tao na namatay. Paano naman yung mga masasama? Parehas ba sila nahatol? Siyempre, may mga mabibigat na nagawa yung taong makasalanan tsaka yung mabuti. May darating talagang parusa kasi nakikita na natin yung mga senyales na darating talaga yung kaparusahan. Kaya nga may namamatay na tao para malaman na darating yung paghuhukom para sa mga namatay. At pagdating ng pagkabuhay na muli, doon makakamit ng paghuhukom para sa kaparusahan, para sa mabuti at matutuwi mga masasama. Doon ang paghahatol ng Diyos. Diyos na hahatol. Ang pagpaparusa ay matagal nang ginagamit sa lipunan bilang paraan upang itama ang maling gawain at mapanatili ang kaayusan. Ipinapakita ng psychology na ang parusa ay maaring magpigil ng maling asal. Ngunit mas nagiging epektibo ito kapag may kasamang malinaw na paliwanag at pagkakataong magbago. Pero ano naman kaya ang tinutukoy sa Biblia na parusang darating? Meron pong parusa, mga kababayan. 13:11 ng Isayas, sabi ng Panginoon, "At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakinakilabot." Ayan, sabi ng Diyos, aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, ang masama dahil sa kanilang kabalakyutan, aking patitigilin ang kahambugan ng palalo. Kaya bago sana dumating yung araw na yon, mga kababayan, hinihikayat namin kayo na kumilala sa Panginoon. Hindi man namin kayo mapapakain, hindi man namin kayo matutulungan ng pera, hindi man namin kayo maaaring mabigyan ng trabaho o ng kayamanang material. Malaking bagay po na maitutulong namin sa inyo kung inyong mamarapatin ang aming nasa liksik na katotohanan sa Biblia ay ating paniwalaan at maglingkod tayo sa Panginoon Diyos na lumikha ng ating mga buhay. Ang Diyos ang lumikha sa atin, yang dapat nating lingkuran sa ating mga buhay, yung lumikha sa atin. Ang sabi sa pasyon, sukat mong maalaman sa sulat na papalaman. Ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Ang sabi ng kasulatan. Meron tayong Diyos na dapat na sambahin gabit araw. Sino yon? Yung poong Diyos lamang, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa sa atin at ng lahat ng bagay na ating
na kailangan sa buhay, yun po ang Diyos na dapat nating paglingkuran para tayo maligtas sa parusang darating. Sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at makapagpakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao, muli po isang social experiment ang ating isinagawa. Ay, sorry. Nag-eskwela ka? Ha? Yep. Absent. Dahil nga naman? Ako, wala na ako eskwela ka na maligya. Palit na utang basa ko nila. Nagkauna ka? Magkaunsa ka? Kaun na. Ano na yung mga ulan? Hindi dapat sabaw kaya para labas pagbalik. Hama ka mauli di ay? Di pa ako mauli. Ha? Di pa ako mauli. Hapta, asa maday ka? Dito na, sa unahan. Unahan? Unahan? Hindi na siya magkuhan. Tapi lang tag-10 ni tanan. Kaya tag-10, taga-isa. May kaon? Kaya kaya pamahaw ka ha. Pamahaw ka. Hindi mo pa. Salamat eh. 100 ni ha. Hindi, hindi ka magsusod. Sige pa ma. Salamat eh. Wala ka masakay? Wala ko yung pamiliti. Bukay pliti? Nakay ka ajoy na? Lagi na. Ay, hilak. Palit ako na tambal. Ang saan man din tambal? Lusartan. Lusartan? Kisan mo sa Lusartan? Ako nula. I-pliti na lang na. Tapos, o ba na lang kasasamo ka dito kaya mag-cash out me ka niya. Palit ang Lusartan. Taga-ante ka. Ha? Palit ang tambal. Mag-cash out ka tambal. Salamat eh. Sakay na lang ka. Hindi ka lang ang friend. Gusto na. Na, kung naripon ka? Sama ka muli. Wala na maligya ko. Alay ko ano? Pila din family dito? Pagtas ramang dito. Ayaw mo pagsakay. Sobra Ito naman ka na, para Sina, ito ka na kayo para makapamiliti ka. Sina, pa. Magbatas ako. Ayaw po baktas. Ayaw ko.
Sakay na lang ka. Kapag ka na kinapita. Dito na unahan. Unahan? Sakay na lang ang sikat. Ha? Sakay na lang ka. Okay ko. Kaya na lang tayo. Sige na. Pag-plate eh. Pagsakay. Sige na pagsakay. Ay, durian lang ka. Pasakay na lang ka. Dito ka pa. Karihan ka naglain at ang lawas. Okay. Bye-bye. Saan na ni? Takbalin mo? Takbal sa kulula. Sa kulula. Ngayon sa kulula. Na high blood. High blood. Upaw. Taga. Taga. Kasakay ka na ka? Gusto mo? Oo. Kain na ka ha? Kaun sa. Namatay. Wala tayo ginikanan eh? Wala daw, wala. Isay. Kay ano? Si taong na lang natin. Salamat eh. Masakit to. Talagang napakasakit. Kasi ako wala din akong nanay at tatay na eh. Nakaka-relate po pa. Opo. Nakaka-relate ako. Hindi ko kasi naranasan ng karoon ng lola. Kaya, kinuha ko yung address niya at pupuntahan sana namin. Kasi kung may chance sana na makatulong ako sa kanila, gagawin ko talaga. Isa lang po akong mananahi. Pero gusto ko talaga tumulong. Kahit pa halimbawa na sabihin na nahihirapan ka rin, tumulong ka hanggat kaya mo. Kahit walang kapalit. Hindi ko kailangan ng kapalit. Sa akin lang, kahit pa paano, naitanim ko sa bata na kahit naghihirap ako, babalik din yan sa kanya eh. Kung ano yung kaya mong gawin sa iba, gawin mo. Na tama. Kasalukuyan din po tayong nagsasagawa ngayon ng medical mission sa lugar po ng Balut Covered Court sa Orani, Bataan. At kasama po ang mga taga-barangay Paking Carbonero sa Orani. Alamin po natin kung kumusta po naman sila doon. Good morning po sa inyo dyan. Rise and shine. Yes, good morning Kuya, rise and shine mga kasangbahay. Today is Monday, so another opportunity para sa paggawa ng mabuti. Kaya naman matapos nga nating mapagserbisyuhan ng ating mga kababayan mula sa Barangay Calero, ay kasama naman natin ngayong araw ang ating mga kababayan dito sa Barangay Paking Carbonero. Kaya naman, nandito po tayo sa Barangay Balut Covered Court para magbigay ng libreng serbisyong medikal para sa ating mga kabarangay. Alas 5 pa nga lang po ng umaga kuya ay nagpasimula na po ang ating registration. At ito po ay hanggang alas 9 ng umaga kuya, kaya maaari pa pong magpakonsulta ang ating mga kababayan na nais magpakonsulta. Tungo lang po sila dito sa ating registration area para magpa-register sa mga services na i-a-avail nila. At pagkatapos po nilang magpa-register, ay maaari na po silang magtungo dito sa ating vital signs area na kung saan dito po sila kukuhaan ng iba't ibang mga vitals kagaya ng blood pressure at temperature. At pagkatapos po nilang magpunta sa vital signs area, ay maaari na po silang magtungo at maghintay dito sa ating waiting area na kung saan habang sila po ay naghihintay na sila'y tawagin ng kani-kanilang mga respective services, ay meron po tayong libreng almusal kagaya ng lugaw para sa ating mga kababayan na maagang pumila para magpakonsulta. At kuya, para po sa ating mga ino-offer na services ngayong araw, available po para ngayong araw ang adult medical consultation, pediatric consultation, with dental services with tooth extraction, optical services with free reading glasses, ECG at CBG, legal consultation, at free haircut para sa mga kalalakihan. At syempre po kuya, hindi po natin makakalimutang i-acknowledge ang ating mga masisipag at masiyahing mga MCGI volunteers and staffs na atin pong nakakatulong sa pagbibigay ng serbisyo tuwing araw ng Lunes.
Yes po, ito po ay every Monday isinasagawa at open po ang ating registration hanggang 9 a.m. Kaya naman po sa nais magpakonsulta ay pwede po tayong humabol at magtungo lang po tayo dito sa ating venue sa covered court po, dito sa Barangay Balot. Muli po nating ipinapaalala, lahat po ng mga services dito ay libre, maging ang mga gamot ay libre at wala pa tayong hinihinging kapalit. And regardless po kung ano man po ang inyong lahi, relihiyon, edad o kasarian, ay welcome po kayo rito sa ating MCGI Clinic. Ito pong gawaang ito ay ating ipinagpapasalamat sa Diyos bilang pagsasabuhay ng kabutihang itinuturo sa atin mula sa kanyang mga aral. At sa Lunes, God willing, magkita-kita naman po tayo sa Barangay Maria Fe, Orani, Bataan. At yan po ang update mula po dito sa MCGI Clinic. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po at sa lahat ng ating mga kapatid, lahat ng ating mga kapatid sa MCGI dyan sa lugar po ng Orani, Bataan na nakikipagkaisa at patuloy po naman na nagsisikap na makapagtulong-tulong sumaklolo sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yung mga taga dyan po sa Barangay Paking Carbonero sa Orani at yung mga karatig pook po dyan, maaari kayo magsadya dyan. Libre po yan, bukas po yan para sa lahat. Ano man po ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, kulay o lahi, maaari po kayong magsadya at kami po naman ay nakahandang sa tulong ng Diyos ay makapagsilbi. Pagdamutan po ninyo ang aming munting makakayanan. Sa lahat ng ating mga kapatid, keep on shining and keep on caring. At tuloy na po ang ating pong mass indoctrination mamaya, ang pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kung loloobin po ng Diyos, mamayang 7 p.m. tayo po ay magsalo-salo. Inaanyayahan po namin kayo muli. Ang segment naman po na Rise and Shine ay napapanood nyo dito po sa Good Morning Kuya program every Monday, 6 in the morning. At tuloy po ang ating mga public services sa Serbisyong Bayanihan program mula po Lunes hanggang Biyernes. At ongoing po ngayon sa ating pong MCGI Charity Center, Valenzuela City, ang ating po namang libreng mga serbisyo. Nandyan po yan sa number 22, Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. At bukas naman po, dyan po tayo sa MCGI Charity Center, Parañaque City, sa 4th floor sa 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. And on Wednesday, ang MCGI Charity Center, Quezon City naman po, dyan sa National Capital Region, ang magsisilbi sa atin sa number 35, Reliance, Barangay ng Kaisang Nayon, Quezon City. At every Friday po naman ito sa Marikina tayo, sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, ang atin po namang MCGI Charity Center. At ang MCGI Diagnostic Center naman po sa Apalit, Pampanga. Ito naman po ay nagsisilbi sa inyo Lunes hanggang Biyernes. Diyan po yan sa Apalit, Pampanga. And this coming Monday po, meron tayong schedule. March 23 po yan sa Barangay Maria Fe, Orani, Bataan. Maasa po kami na magkita-kita po tayo. Yan po naman ay bukas para sa lahat. Yung mga may stubs po sa ating MCGI Free Store, maaari din po kayo makapag-claim sa ating MCGI Free Store Bagak, Bataan sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Wala pong bayad yan at wala po naman tayong hinihinging anumang kapalit o anuman pong bagay na favor pabalik. Yan po ay atin pong ginagawa, dala ng atin pong mga pagtitiwala na ito ay isang bagay na ibig ng Diyos na atin po namang sama-samang maisagawa. On that note, nagpapasalamat po tayo minsan pa sa Panginoon sa mabuting pagkakataong pinagkaloob sa atin sa araw na ito. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Iwan po namin sa inyo isang awiting nagpapahayag ng wagas na pag-ibig at pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang rendition ng awiting Ikaw ang Pag-ibig, narito po si Brother Reynan Nueva para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Good morning.
dalangin sa mga daing ko. Salamat ako'y may mga kapatid dumadalangin walang patid sa katwiran. Pinababati, salamat sa iyong gawa di maliri. Ikaw ang pag-ibig na nananatili. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati. Ikaw ang pag-asa pag napipighati. Salamat po Ama sa iyong pagkandili. Iyong salita'y aking kaaliwan, kagalakay iyong kautusan. Inihahaya itong kahilingan, samahan mo ako magpakailan paman. Ikaw ang pag-ibig na nananatili. Ikaw ang ligaya kung may dalamhati. Ikaw ang pag-asa pag napipighati. Salamat po Ama sa iyong pagkandili. At doon sa langit na iyong bayan, naway makarating aking